Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas! Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Isang malaking karangalan para sa ang inyong kawal production ng Media and Civil Affairs Group, Civil Military Operations Command, Armed Forces of the Philippines, na makatanggap ng Anak TV Seal Award headed by President Elvira Yap Go. Isang parangal na binibigay sa mga programa sa telebisyon at online shows na may mataas na kalidad at itinuturing na angkop, ligtas at sensitibo para sa mga bata at pamilyang Pilipino. Kami ay patuloy na magiging ehemplo sa mga kabataan. Sisikapin po naming makapaghatid ng makabuluhang kwento kung papaano isinasabuhay ng Sandatang Lakas ng Pilipinas ang misyon nitong protektahan ang bawat mamamayang Pilipino at panatilihing ligtas ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po. To God be all the glory. Kami ang inyong kawal. Kami ang inyong kawal. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Mga maiinit na balita pupulsuhan sa Pulso at Balita, hosted by Nick Lipana Echevarria tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 6 hanggang alas 8 ng umaga dito sa DWDD Armed Forces Radio, boses ng Kawal Pilipino. Oras, 13 minuto makalipas ang ganap na ika-6 ng umaga. Pulso at balita. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Ang mga pangyayari ngayon, pag-uusapan, diringgin ang pulso ng mamamayan sa mga pangunahing balita upang ipabatid sa mga kinauukulan. Pulso at balita dito sa DWDD. Pulso at balita. Araw tayo ngayon ng Miyerkules o Martes. Napapabilis ang araw.
Martes ho tayo ngayon, ika-13 dito sa buwan ng Enero taong 2026. Welcome dito sa ating pang-Martes na edisyon ng Palatuntunan ng Pulso at Balita, live na sumasayang papawid mula rito sa studio ng DWDD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Dito mismo sa loob ng Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City. Pulso at Balita. Lunes hanggang Biyernes, nagkakatipan tayo sa ating 2 oras na paghatid ng mga pinakasariwa, pinakatampok, pinakamas detalyadong pagbabalita. Dito lamang po yan sa ating Pulso at Balita. Katulad po ng dati, nakatuto kami, hindi kami bumibitiw sa bawat takbang na ginagawa ng ating gobyerno, katuwang ating Armed Forces of the Philippines upang matira ng tulong ang bawat mamamayang Pilipino, partikular rin ng mga nasa malalayong lugar, upang sama-sama po nating mapagtagumpayan ang lahat ng mga hamon na ating pinagdadaanan. Magandang umaga, Kawal. Ako si Nick Lipana Echevarria. Pulso at Balita. Sa atin ng mga katropa, umaga nakatutok ngayon po umagang ito ng Martes. Reyna Lipana Echevarria, aming pong nanay mula dyan sa Katmon, sa Santa Maria, Bulacan. Nakatutok na ho dito sa ating balita sa Pulso at Balita. Samantalang lahat ng mga balita na inyong mapapakinggan dito sa DWDD sa Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Sabayan din po yung papaimbulog at mapapakinggan sa 101.1 K3P's Advocate FM dyan sa Cebu. Pulso at Balita. Agad doon natin dakuhan ng detalye natin mga pangunay tampok na mga balita dito sa unang bahagi na unang 1 oras ng 2 oras na magiging kabuuan ng ating Pulso at Balita. Mga balita mula po sa ating Armed Forces of the Philippines maging sa Philippine National Police. Patungkol po ito sa katatagan at kaunlaran ng bansang Pilipinas. Si Ron Angeles ang gigiya sa ating 2 oras na balitaan. Pulso at Balita. Detalyo natin bit-bit ng mga pambungad na balita, mga balitang kawal. Sa atin ng mga pambungad na balitang kawal, magkasabay na nag-courtesy call sa headquarters ng Philippine Navy sa Rojas Boulevard dyan sa lungsod ng Maynila ang outgoing at incoming Australian Defense Attaché to the Philippines. Masaya naman ho silang tinanggap ni Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Ma Ambrosius Peleta. Ito ang sina Captain Emma MacDonald Kerr, outgoing defense attaché, at ang successor nito na si Colonel Travis Day. Sa joint courtesy call, pinisalamatan po ni Vice Admiral Peleta ito si Captain MacDonald Kerr sa kanyang mahalagang kontribusyon na mapalakas pa ang naval cooperation at defense ties ng Pilipinas at ng bansang Australia. Malukod namang winelcome ni Vice Admiral Peleta ito si Colonel Day at nangako ng tuloy-tuloy na suporta sa mga ikakasang kolaborasyon pagsasanay upang higit ho na mapaghusay ng maritime at defense cooperation ng dalawang bansa. Pulso at Balita. Samantala mga katropa, sa ating pang mga balitang kawal, 8 bangkay na ang narecover sa dump site sa barangay Binaliw dyan sa Cebu City kung saan po nagkaroon ng landslide habang 28 individual pa ang nawawala. Ipinadala naman ng Naval Forces Central ang isang search, rescue and retrieval team sa nasabing landfill site para tumulong sa nagpapatuloy na search and retrieval operations matapos ang pagguho ng lupa nito lamang pong January 8. Ang nasabing team ay binubuo ng mga specially trained na mga tropa ng Philippine Navy, dala ang mga kagamitan pang rescue at mga kompletong personal protective equipment. Ang hakbang ay patunay ho ng matibay na paninindigan at commitment ng Naval Forces Central sa pagbibigay ng humanitarian assistance at disaster response sa mga lokal na pamahalaan at mga apektadong komunidad. Pulso at Balita.
Balita pa dito sa ating mga balitang awal, handa ang Philippine Navy na tulungan ang Maritime Law Enforcement Agency sa pagbabantay at pagtugi sa mga barkong nagsasagawaan ng mga illegal na operasyon sa karagatan ng bansa kung hihilingin ang kanilang presensya. Ginawa po ni Navy spokesperson Captain Marisa Martinez ang pahayag bilang tugon sakaling hilingin ang kanilang tulong laban sa mga sasakyang pandagat na may illegal na operasyon sa ating territorial water. Bukod pa niya ito sa kanilang mga regular mission, gaya ng patuloy na naval patrol at ang matibay na presensya sa maritime domain ng bansa para sa pagpapanatili ng seguridad at kaalaman. Maliban sa maritime operations, nagsasagawa din ng Philippine Navy ng constabulary role bilang suporta sa maritime law enforcement operations ng Philippine Coast Guard at iba pang maritime agencies. Git pa ho ni Captain Martinez, kayang bantayan ng Philippine Navy ang maritime activity sa bansa kasabayang pagbibigay suporta sa maritime law enforcement operations sakaling atasan sila ng nakatataas. Pulso at balita. Mga katropa, sa ating pambitbit na mga balitang kawal, nag-deploy naman ng nasa 500 mga sundalo ang 9th Infantry Division ng Philippine Army para magbigay ng humanitarian assistance and disaster response sa mga bayan po dyan sa Albay na apektado ng patuloy na pag-aalburuto po naman ng Bulkang Mayon. Ito ang sinabi ni 9th Infantry Division Deputy Commander at Chief ng Task Force Sagip na si Brigadier General Ariel Reyes sa isang press briefing. Nakapokus ani ang kanilang mga HADR team sa evacuation, security at relief operation sa mga apektadong bayan sa lalawigan ng Albay. Dagdag pa ni Brigadier General Reyes, higit sa 4,000 individual na ang narespondihan ng 35 HADR team na kanilang idinispatcha alinsunod sa mandato ng Task Force Sagip. Handa rin ani ang magdagdag pa ng personal ng 9th Infantry Division sakaling itaas sa alert level number 4 ang nag-aalburutong bulkan para tiyakin sa publiko at sa mga local government unit sa lugar ang kanilang kahandaan na magbigay ng manpower, logistics at transportation support. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Brigadier General Reyes na nagpapatuloy pa rin ang kanilang internal security operations sa mga lugar na hindi naman apektado ng Bulkang Mayon. Pulso at balita. Si Leon Echevarria Dapo mula dyan sa bansang Canada nakatutok na rin dito sa ating patuloy na pag-usad ng pulso at balita. Gayon din ang ating katropang si Decor Sarmiento. Samantala mga katropa, tiniyak ng Philippine Army sa publiko na handa ang kanilang mga persa na magsagawa ng mga rescue at relief missions para po naman sa mga komunidad na apektado ng patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon dyan sa lalawigan ng Albay. Ayon kay Army spokesperson Colonel Louis G. Di Maala, sa pamamagitan ng 9th Infantry Division, nag-activate ng Task Force Sagip itong Philippine Army kasunod doon ng abiso mula sa PBOLS. Kabilang din dito ang mga unit po ng 9th Infantry Division tulad ng 901st at 903rd Infantry Brigade. Kasalukuyan tumutulong ang mga tropa sa relief operations para po naman sa may 2,449 na mga individual na nananatili sa mga evacuation center sa mga bayan po ng Kamalig, Ginabatan, Daraga at maging sa Tabaco City. Pulso at balita. Alas 6:22 ang ating oras, diretso tayo sa ating bitbit na mga balitang kawal. Samantalo, formal na tinanggap ng Philippine Air Force ang mga bagong promote na Philippine Air Force General Officer sa pamamagitan po ng isang seremonya yan sa Villamor Air Base sa Pasay City. Pinaunahan ang aktibidad ni Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur M. Cordura. Dito, binigyan din ni Lieutenant General Cordura ang kahalagahan po ng pamumuno ng pananagutan at serbisyo bilang pundasyon ng kanilang command. Iginit din ito na ang pag-promote sa mga general officers ay kaakibat po ng mas mabigat na responsibilidad na mamuno ng may integridad at dedikasyon sa pagtupad ng kanilang misyon. Pulso at balita.
Si James Baile, greetings mula ho sa One Gun Pilipinas, Pangasinan Chapter. Dito sa ating patuloy na pag-usad ng pulso at balita. Nagsagawa naman itong si Delta Company Commanding Officer Captain Daniel Bocalan ng mga seryo ng command visit sa lahat po ng mga patrol bases sa nasasakupan ng kumpanya upang palakasin ang disiplina, operational readiness at seguridad sa mga komunidad. Personal ho na nakipag-ugnayan ito si Captain Bocalan sa mga tropa at miyembro ng CAPGO Active Auxiliary at saka tinalakay ang mga mahalagang issue tulad po ng mahigpit na pagbabawal sa paggamit ng mga pinagbabawal na droga. Bigyan din ni Captain Bocalan na ang disiplina, profesionalismo at dedikasyon sa tungkulin ay mahalaga sa pagpapanatili ng kapayapaan at sa pagkakaroon ng tiwala ng lokal na populasyon sa kanila. Pulso at balita. Mga katropa, namahagi naman ang tulong pangkabuhayan na ito hong 12th Infantry Battalion kasama ang Provincial Government of Capiz sa mga dating rebelde sa Provincial Capital dyan po naman sa Rojas City. Ipinagkaloob ni Governor at PTF LCAC Chairperson Predenil Castro ang nasa 10,000 pesos na cheque sa 4 na dating rebelde na voluntaryong sumuko at nagbalik loob sa ilalim po naman ng batas. Dumalo din sa aktibidad ng mga opisyal ng Provincial Social Welfare at ang mga persa po na pangseguridad mula sa ating Armed Forces of the Philippines at maging sa Philippine National Police. Pulso at balita. Alas 6:26 ang ating noong oras, isinagawa naman ng 401st Infantry Brigade ang isang send-off at awarding ceremony para ho naman sa 48th Infantry Battalion sa Sibagat, Agusan del Sur. Inauna po ni 401st Brigade Acting Commander Colonel Glenn Joy Ainera ang aktibidad na dinaluhan ng mga sundalo at stakeholders at maging ng mga tribe leader. Nilala po ng brigade ang piling personnel ng 48th Infantry Battalion para sa kanilang natatang serbisyo sa internal security operations. Kabilang ang mga tagumpay tulad po ng 6 na CPP-NPA na sumuko at ang pagkakasamsam ng 6 na mga malalakas na uri ng armas. Pulso at balita. Tuloy ang atin ng bit-bit na mga balita dito pa rin sa unang bahagi na unang 1 oras ng 2 oras na magiging kabuuan ng atin ng pulso at balita. Mga balitang kawal ang amin pong hatid sa inyo sa bahaging ito. Tinanggap naman ng Philippine Air Force ang donasyon ng medical at dental equipment o itong donasyong medical at dental equipment mula po sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Formal po itong isinagawa sa isang blessing and turnover ceremony dyan sa Villamor Air Base sa Pasay City. Kabilang sa mga medical at dental equipment ay ang 8 cardiac monitors para po sa Air Force General Hospital at isang fully automated clinical chemistry analyzer para naman sa Brigadier General Benito N. Ebuen Air Base Hospital. Inaasahang makakatulong po ang mga medical at dental assets na ito sa pagpapabuti ng diagnostic capability, dental treatment at pangangalaga po sa pasyente para sa mga tauhan ng Philippine Air Force. Pulso at balita. Lagi pa ng ating bit-bit na mga balitang kawal, mga pahabol po na balita sa baging ito ng ating pulso at balita. Na-discover naman ng mga tropa ng 4th Infantry Division ng isang arms cache na naglalaman po ng 3 AK-47 rifles at mga magazine sa Barangay Diatagon sa Lianga, Surigao del Sur. Isinagawa po ang operasyon ng mga unit mula po sa 75th Infantry Battalion, 3rd Special Forces Battalion at mga intelligence elements sa ilalim po ng 401st Infantry Brigade. Ayon ho kay 401st Infantry Brigade Acting Commander Colonel Glenn Joy Ainera, ang mga na-recover na armas ay nakalaan para po gamitin sana ang mga natitirang miyembro pa ng New People's Army dyan po naman sa nabanggit na lugar. Pulso at balita. Kumahabol ba rin ho natin balita sa baging ito natin pulso at balita?
Personal naman bumisita itong si 80th Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Marco Antonio A. Mag-isa sa mga Capgo Active Auxiliary Patrol Bases sa iba't ibang bahagi ng Rizal upang masuri ang kalagayan at matiyak ang operational readiness ng mga ito. Sa mga pagbisitang isinagawa, pinataas nito ang moral ng mga tropas mamagitan po ng direktang pakikipag-ugnayan, nagbibigay ng gabay at pagtugon sa mga alalahanin at mga kailangan po ng mga miyembro ng ating Capgo. Binigyan din niya sa pagbisita ang kahalagahan po ng tapang, profesionalismo at ang pagtutulungan sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa mga lokal na komunidad. Pulso at balita. Alas 6:31 ang ating oras, sumahabol pa rin ang ating mga balita dito sa Balitang Kawal. Matagumpay po namang nakapagsagawa ang 24th Infantry Battalion ng mga seri po ng instructional lectures para sa mga estudyante ng Reserve Officers Training Corps sa Ilocos, sa Ilocos Sur Polytechnic State College. Tampok ko sa aktibidad ang pangako ng naturang batalyon sa pagpapaunlad ng mga kabataan at pambansang kamalayan na may partikular na diin sa West Philippine Sea. Kasama rin sa programa ang mga praktikal na sesyon sa mga batayang kasanayang militar at pamumuno na nagpapalakas po ng pagkamakabayan, kahandaan at responsableng pagkamamamayan sa hanay po ng ating mga kabataan. Pulso at balita. Ito po isang nagmamadaling balita sa pagkabol dito sa ating mga balitang kawal. Samantala naman sumuporta ang 61st Infantry Battalion sa University of the Philippines, Visayas, Miagao Campus sa kanilang book donation drive dyan sa Olango Integrated School, Barangay Olango, Miagao, Iloilo. Ako ang 61st Infantry Battalion na magbibigay ng transportation assistance, safety at security support kabilang ang pag-deploy ng 3 military trucks para po naman sa pagdadala ng mga personnel, mga volunteers at mga donasyong aklat sa buong aktibidad. Binigyan diin ito si 61st Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Jekyll Julian D. Dulawan ang walang pag-aalinlangang suporta ng kanilang unit sa mga akademiko at literacy initiatives ng University of the Philippines, Visayas, Miagao Campus. Pulso at balita. Yan ang unang salbo natin bitbit na mga balitang kawal dito sa unang bahagi ng unang 1 oras ng 2 oras na maging kabuuan ng atin hong pulso at balita. Tinututukan na yan ang atin hong mga katropo sina Aguila Ramon. Magandang umaga po ang bati sa ating AFP Radio sa laang kawal din ng ating unang Pilipinas. Ngayon din ang ating katropa si Jonathan Echevarria andyan nakaantabay na rin sa ating bitbit na mga balita. Samantala, mas marami pa ho kaming mga balita, malalaking balita ang ihatid namin sa inyo ni Ron Angeles sa amin pong pagbabalik. Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Balik ko tayo kagad sa ating pulso at balita. Alas 6:34 po ang ating oras dito sa ating pulso at balita. Ngayon, nakuha nun natin itong ating mga malalaking balita. Pulso at balita. Sa atin nung bitbit ng mga malalaking balita sa magang ito ng Martes, 11 opisyal o matataas na opisyal ng DPWH sinibak sa pwesto. Pulso at balita. Yun ang paglilitis dito kay dating party list representative ako Bicol na si Saldico, kasado na raw sa Enero 20. Pulso at balita. Samantala naman 59% o 59% ho ng mga Pilipino ang naniniwalang mapapanagot lahat ng mga dawit po naman sa flood control anomaly
Ayon po yan sa isang survey. Pulso at balita. Bagay pa natin bit-bit na mga malalaking balita ngayon po umaga. Kapag mayroon pang umepal daw ng mga politiko sa cash aid distribution po ng DSWD, ititigil ito. Pulso at balita. Samantala itong Meralco, mayroon po itong 16 na sentimong bawas sa singil sa kuryente ngayon pong buwan ng Enero. Pulso at balita. O ito pa isa sa mga matinding balita ho natin dala-dala ngayong umaga. Doon ho sa mga nakokolektang basura daw ng Metro Manila Development Authority. Alam niyo kung ano yung pinakamarami? Mga upos ng sigarilyo. Pulso at balita. Hindi pa naman hindi basta-basta, hindi natutunaw yan. Yung mga upos ng sigarilyo, yun sa may filter. Lakas sumbumaran yan. O kaya mga naninigarilyo, medyo sinupin ninyo yung inyong mga upos. Pulso at balita. Alas 6:37 ang ating oras dito sa ating patuloy na pag-usad pa ng ating pulso at balita. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ho, nasa United Arab Emirates ngayon para po naman selyuhan ang mga trade at defense collaboration. Yun din ang Odumpos ang gagawing o sa kanyang pagbisita sa naturang bansa. Pulso at balita. Samantala, yun ho namang akusasyon ng China na ang tensyon yan ho sa West Philippine Sea ay dahil ho sa Pilipinas sinoplak ng National Maritime Council. Pulso at balita. Yan, ilan na Pilipinas. We train as one. Unstoppable, adaptable, ever vigilant. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Alas 6:41 atin ng oras, balik tayo dito sa ating pulso at balita. Bumibitiw yung aming carrier, Pulso at balita. Sensya na bigla kaming nawala sa air kasi dala ho yan ang aming hindi ho namin kontrolado yan. Yung carrier ho namin ang bumibitiw But anyway, balik ko tayo kaagad. Ito na, bumalik na ang ating signal. Sabay ho naman ang pagtutok ng ating katropa si Conix Man. Mabuhay daw ang AFP Radio DWWD Pulso at Balita. Sa umaga at ang kabuuan po ng Armed Forces of the Philippines ang mamatay ng dahil sa iyo, perlas ng silangan. Balikan natin ang ating bit-bit ng mga malalaking balita ngayong po umagang ito ng Martes. Kinumpirma naman ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na nakatakda na simulan ang paglilitis ng kasong isinampa labang kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico sa Sandigan Bayan sa Enero 20 at kabilang ho aniya siya sa mga testigo laban sa naturang mambabatas. Sa umpulong balitaan, sinabi nitong si Secretary Dizon na magbibigay siya ng updates sa kanyang sworn testimony sa kaso po nitong si Ko. Dahil siya ho ang complainant sa marami sa mga kaso, ay asahan na makikita siya ng tao na tetestigo sa dating laban sa dating mambabatas sa mga gagawing paglilitis dito sa mga susunod po na linggo. Noong Nobyembre 18, inihain na ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ng mga kasong korupsyon
at malversation of public funds laban po dito kay Ko at sa iba pang mga individual. Ang kaso ay may kinalaman po sa maanomalyang 289 million pesos na mga flood control projects diyan po naman sa Oriental Mindoro. Inisyo na rin ng arrest warrant ang dating mambabatas kabilang ang ilang pang mga dating opisyal ng DPWH at maging ang mga director po naman ng SunWest Corporation. Pulso at balita. Alas 6:44 ang ating oras, diretso tayo sa ating pambitbit ng mga malalaking balita po ngayong umaga. Samantala ho, mas nakararaming Pinoy o 59%. 57% ho ng mga Pilipino ang naniniwalang mapapanagot sa batas ang mga nasa likod po naman ng malawakang flood control scam. Patayo sa latest Pulse Asia Survey na ginawa nitong December 12 hanggang 15, 2025, mas mababa ito sa 71% sa katulad po ng survey noong Setyembre 2025. Sa latest survey, 13% naman ang naniniwala pong makakatakas ang masangkot sa naturang anomalya at 28% ang hindi po naman sigurado. Habang may 44% ang tiwala na kayang panagutin ng hustisya o ang masangkot sa mataas na antas ng korupsyon dito sa ating bansa. 24% naman ang wala pong tiwala at 33% ang nag-abstain. Mabot naman sa 48% ng mga Pinoy ang nagsabi pong walang tiwala na paaksyonan itong flood control scandal na mas mataas o naman sa 45% noong po September 2025 sa survey. Ang survey ginawa ng face-to-face o sa face-to-face interview sa may 1,200 na mga respondent na Pinoy na may edad 19 pataas mula po naman sa Luzon, Metro Manila, Visayas at Mindanao. Pulso at balita. Alas 6:46 ang ating oras, diretso tayo sa ating bitbit ng mga malalaking balita pa ngayong pong umaga dito sa ating patuloy na pag-usad pa ng ating pulso at balita. Samantala naman, ingay lang umano ang mga balitang babawiin po ng mga dating DPWH engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ang kanila po naman testimonya kaugnay ng flood control mess. Ayon po yan kay Assistant Ombudsman Miko Clabano. Sinabi nitong si Clabano na hindi sila aasa sa mga sabi-sabi kundi sa mga sworn statement po naman ng mga akusado. Binigyan din pa ni Clabano na kahit bawiin po ng mga nabanggit ang kanilang mga testimonya sa natura pong irregularidad ay hindi naman ito makakaapekto sa panig po ng prosecution kundi ito ay makakaapekto mismo sa mga akusado. Kapon muling isinagawa ng Sandigan Bayan ang bail hearing laban po sa mga DPWH officials na kinasuhan po ng graft kaugnay ng flood control anomaly. Pulso at balita. Samantala mga katropa, dito sa ating bitbit na mga balita pa ngayon pong umaga. Samantala naman, nagbago na daw ang posisyon ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa plano pong paghain ng panibagong impeachment complaint laban po naman kay Vice President Sara Duterte. Matatandang sinabi ng Pangulo noon na hindi makakatulong sa pag-usad ng bansa at sa kapakanan ng bayan ang paghahain ng impeachment laban po naman sa ating Vice Presidente. Subalit sa isang press briefing kahapon sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na maaaring hindi pa alam noon ng Pangulo kung gaano po ang lawak ng usapin ng korupsyon na ibinabato sa Vice Presidente. Sa ngayon, base sa pakikipag-usap niya kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang sinabi lamang daw nito ay kung ano ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa mga flood control projects. Gayon din dapat ang maging pagtrato sa pag-iimbestiga tungkol po naman sa impeachment laban kay Vice Sara Duterte. Ang kahulugan ito na managot dapat ang
managot. Igagalang din aniya ni Pangulong Marcos kung ano ang proseso ng impeachment at kung dapat itong maisampa ayon po naman sa ebidensya. Pulso at balita. Lagi pa natin bit-bit na mga balita ngayong po umaga dito sa ating patuloy na pag-usad pa natin pulso at balita. Samantala naman nagsumiti ang kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na mga bago pong medical na ebidensya sa International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1. Kasabay ho ang muling kahilingan para sa kanyang pansamantalang paglaya. Inilingon ng Pangulong o ng pangunahing abogado ni dating Pangulong Duterte na si Nicholas Kaufman sa pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC na iutos ang pansamantalang paglaya sa dating Pangulo sa ilalim po ng parehong mga tuntunin at kondisyon na nakasaad sa orihinal nilang kahilingan. Sinabi rin ito na lumalala na ang kalusugan ng dating Pangulo kaya dapat ipagkaloob ang kanyang pansamantalang paglaya. Sa pinagsama pong ulat mula sa mga eksperto sa medisina, binibigyan diin na ang bagong ebidensya po ay inilaan upang matulungan ang pre-trial chamber na masuri po ang kondisyong medikal ng dating Pangulong Duterte. Iniulat po ng pangkat ng depensa na si Duterte ay impaired executive functioning, lack of sustainment attention at corresponding inability to plan and to sequence his daily activity. Tungkol ho sa sinasabing banta sa mga saksi, sinabi po ng depensa na walang kakayahan itong dating Pangulo na magsagawa pa ng ganitong plano. Pulso at balita. At sa kaugnay po ng balitang yan, samantala tinanggihan naman po ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 ang kahilingan po ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iapila ang desisyon kaugnay po sa pagsisiwalat ng mga komunikasyon sa pagitan po ng ICC Registry at isang panel na magsagawa ng medical na pagsusuri po sa dating Pangulong Duterte. Ayon po sa chamber, ang sinusulong po ng kampo ni Duterte ay wala pong appealable issue na nakapaloob sa Article 82 ng Rome Statute na nagsasabi yung ang isang partido ay maaaring iapila ang desisyon na lubhang makakaapekto sa patas at mabilis na pagsasagawa ng proceedings o ng kalalabasan po ng lahat o ng trial. Sa kanilang kahilingan na may petsang Disyembre 17 ng nagdaang taon, sinabi ng kampo nitong si dating Pangulong Duterte na ang mga instruction ng pre-trial chamber sa ICC Registry tungkol ho sa mga dokumentong ipapadala sa panel ay hindi po malinaw o kulang po naman sa clarity. Nagsumiti rin naman noong Enero 9 ang legal counsel ng dating Pangulong Duterte na si Nicholas Kaufman ng 12 pahay ng kahilingan upang iutos ang pansamantalaho naman pagpapalaya sa dating Pangulo kasama ang mga medical evidence na sa palagay nila ay makakatulong po sa pre-trial chamber sa pag-assess sa kondisyon ng dating leader kung maisasagawa nito ang mga pinangangambahang statutory risk factors. Pulso at balita. Pagi pa natin bit-bit na mga balita dito sa ating patuloy na pag-usad ng pulso at balita. Mga malalaking balita po na tinututukan natin ng mga katropang sina June Francisco. Mabuhay daw po ang AFP Radio. Thank you very much po. Arnold Opinya Progoso Jr. Good morning po sa ating mga katropa. Nakatutok sila ngayon mula po dyan sa City of Ilagan, Isabela, dyan po naman sa Region 2. And of course, si Sandman Maverick, andyan din. Kaagapay natin dito sa ating patuloy na pag-usad na ating 2 oras na balitaan sa Pulso at Balita. Pulso at balita.
Alas 6:53 na ho ating oras. Dire-diretso tayo sa ating pong bit-bit na mga malalaking balita ngayon pong umaga. Samantala ho, tahasan ho na sinabi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ititigil ho ang pamamahagi ng mga cash aid sakaling mayroon pong mga OMEPAL na politiko na mag-gate crash sa lugar po naman ng pagdarausan nito hong mga cash aid. O ayan, konsensya na ho ng mga politiko yan. Kapag ka natigil yung mga cash distribution na yan, sa sandaling kayo biglang pumasok na lang at umepal doon po sa pagsasagawa ng mga cash aid. Ayon ho kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi niya papupuntahin ang kanyang mga paymaster sa lugar kapag may makikita silang nakaabang na politiko na makikisawsaw po naman sa kanilang distribusyon. Gayunman, bagamat aminado po itong si Secretary Gatchalian na pinagbabawal ang partisipasyon o pakikialam ng mga politiko sa pamamagi po ng mga cash aid, wala naman pong malinaw na batas o parusahan na maaari pong ipataw dito sa mga politiko. Nasa kamay naman na aniya ng mga mambabatas kung ano ang dapat na ipataw na parusa sa mga credit grabbing officials. Yan, yung mga sinasamantala yung pagkakataon para kumbaga para akuin yun hong mga benepisyo noon. Una na sinabi ho ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung inyong matatandaan na hindi ho maaaring gamitin ng mga politiko ang anumang cash o cash aid distribution para ho naman magpabango sa kanilang mga constituents. Sinabi pa nitong si Secretary Rex Gatchalian na kapangyarihan po ng DSWD na pigilan ang anumang gagawing pamamahagi ng tulong ng ahensya kung may mga lilitaw ho na politiko sa doon ho sa mga pagdarausan ng distribusyon. Ang hakbang aniya ay bilang pagtalima sa kautusan mismo ng Pangulong Bongbong Marcos na huwag pong gagamitin ng mga politiko ang anumang gagawing financial aid o anumang tulong po mula sa mga mula sa ating pamahalaan. Yan pa naman yung pinakakaantabayanan, pinakakahintay-hintay nito ang ating mga politiko na magkaroon ho ng mga cash aid distribution itong DSWD doon po sa kanilang mga constituent. Pagkatapos biglang susulpot, sabihin, eto na, yan dahil sa akin. Akala mo yung mga perang ipinamimigay po galing sa kanilang mga bulsa. Pero yan po naman pondo na inilaan para sa DSWD. Wala hong kinalaman dyan ang mga politiko. Bigay ho yan ating gobyerno, galing yan sa ating gobyerno. Ngayon, dun ho sa ating mga sa publiko. Sakali ho na merong mga cash aid distribution sa inyong lugar, yung mga payouts, pagkatapos biglang sumulpot ang inyong mga kongresista dyan, kayo na ho ang humusga. Kayo na rin ang magsabi sa kanila, hoy! Dehins kayo pwede rito. Pulso at balita. Kayo rin, kapag kakahuyan ipinatigil ng DSWD, konsensya na ho ninyo. Mas lalong magagalit sa inyo yung inyong mga constituents. Sa sandaling matigil ang cash distribution nang dahil ho naman doon sa inyong pagpupumilit na umepal sa mga ganyang cash aid distribution. Pulso at balita. Diba, pagkatapos ho nalagdaan ng presidente itong ating 2026 General Appropriations Act, binigyan ho niya ng diin na bawal na ngayon. Yun hong pakikisawsaw nito mga politiko o bawal ng umepal ng mga politiko sa panahon po naman nagbibigay ng mga financial aid itong ating gobyerno. Yun hong mga appropriate government agencies na natin at siya hong mangangasiwa doon sa distribution, which is yun naman ho ang talagang dapat na mangyari. Kaya lang itong mga politiko talaga hong hindi maiwasan at sabik na sabik na kumbaga agawin ng kredito mula sa ating gobyerno. Yun lang, Pulso at balita. Ano kaya pwedeng iparusa doon? Wala daw nakikitang parusa itong DSWD doon sa mga EPAL siguro dito sa lower house, kayo na rin. Yung liderato ng lower house ang magtakda. Kung wala akong nakasaad na parusa dito sa ating konstitusyon, yung ating yung liderato ng
ng ating House of Representatives o ng Kongreso, o kaya maging ng Senado, ang magsagawa po naman ng kaukulang mga kaparusahan sakaling meron hong mga miyembro nila ang makita ho na umepal dyan sa mga distribution ho ng mga tulong pinansyal galing ho sa ating gobyerno. Meron naman kayong Ethics Committee, di ba? Pulso at balita. Sabi ko nga sa inyo maraming malulungkot doon ho sa ginawang anunsyo na ng ating presidente. O yung pagbabawal ho doon sa mga politiko na umepal doon sa mga distribution mga tulong pinansyal ho na nanggagaling sa ating pamahalaan. Tsak, marami hong malulungkot yan kasi yan ang kanilang yan ho yung kanilang pinakakaantabayanan kapag kakaho merong mga ganyan distribution na akala mo ho sa kanilang bulsa mismo nang gagaling ho yung mga yun hong mga dinidistribute ho na pera. Ano-ano ho ba yung mga cash aid distribution na yan? Yan yung AKAP di ba? Kasama ho dyan yung AKAP, yung AIX at iba pang katulad po ng mga bagay na yan. At balita. Ngayon, sorry na lang muna ho kayo. Dahil, kumbaga, tablado tablado ho kayo ngayon. Hindi ho kayo pwede ngayon na makisawsaw dyan. At saka alam na ho ng kuwan ngayon, ng inyong mga constituents na sakaling makita ho ni anino ninyo dyan, alam na ho na eto na naman, epal na naman itong ating mga mambabatas. Pulso at balita. Sandali ho, babalik kami ni Ron Angel sa ikalawang oras ng ating pulso at balita, and then susunod doon namin sa inyo ang magiging taya nating panahon sa mga susunod na oras at araw dito sa ating patuloy na pag-usad, dito sa patuloy na pagtutok din ng ating mga katropang sina Hello Papsi Benamin, Raymar Evangelio Arribas. Good morning din ang kanyang bati sa ating mga katropa. And sa ating pong mga laang kawal ng Pilipinas, mabuhay daw po and God bless. Nakatutok ko ang 20th Naval Facilities Engineering Battalion ng ating po namang Philippine Navy. Dito sa ating patuloy ho na pag-usad ng ating pulso at balita. Sa atin ho mga malalaking balita pa at ulat sa panahon, sandali lang, meron ho kaming ilang mga obligasyon pa din Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. 1 kalating minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, nasa ikalawang oras tayo ng ating 2 oras na balitaan dito sa ating pulso at balita. At as usual, sa bagay pong ito, inihatid namin sa inyo ang magiging taya ng ating panahon sa mga susunod na oras at araw. Direkta ko yan mula sa ating 900 Air Force Weather Center Climatology and Weather Forecasting Department. Naroon po ang ating katropa si Staff Sergeant Jonald T. Salcepedes, Philippine Air Force para humagatiid ng kanilang ulat. Go! Magandang umaga, Pilipinas. Alamin natin ang magiging lagay at taya ng panahon ngayong araw ng Martes, 13 January 2026. Sa kasalukuyan, ang shear line patuloy pa rin makaka-apekto din sa eastern section ng Northern Luzon. Samantala yung ating northeast monsoon naman o yung ating hanging amihan, patuloy naman itong makaka-apekto sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon. Samantala, mayroon tayong Intertropical Convergence Zone o ITCZ na makaka-apekto naman ng mga pagdala ng mga kaulapan at mga pag-ulan is may bahagi ng Southern Mindanao. Samantala, yung easterlies o yung mainit na hangin bumula sa dagat Pasipiko ang makaka-apekto naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Dahil nga dito, asahan natin na ang Cagayan, Isabela at Aurora ay makakaranas
na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at mga isolated thunderstorms. Samantala, ang Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, asahan naman natin na maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan, dulot din yan ng ating northeast monsoon. Ang Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon, asahan naman natin ng bahagi hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mahihinang pag-ulan. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, ganoon na rin sa buong Visayas, asahan naman natin ang bahagi hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Para naman sa Mindanao, ang Davao Region, aasahan natin na maulap na kalangitan may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng ating ITZC. Samantala, ang nalalabing bahagi naman ng Mindanao, inaasahan naman ng bahagi hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Para naman sa ating flight level wind shear, dito sa 2,500 feet, asahan natin na yung northeasterly winds ay patuloy pa rin magda-dominate over the eastern section ng Luzon o most of Luzon, ganun rin sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Samantala dito naman sa 5,000 feet, asahan natin na similarly northeasterly winds pa rin o northeasterly winds pattern pa rin ang ating mararanasan. Samantala dito naman sa may bahagi ng Visayas at Mindanao, mostly easterly yung ating mararanasang hangin. Para naman sa 10,000 feet, asahan naman natin na yung over northern and central Luzon, asahan pa rin natin na yung winds is coming from northeasterly to easterly, indicating pa rin yung influence ng ating northeast monsoon. Samantala over Visayas at Mindanao, asahan pa rin natin yung hangin galing easterlies. Samantala dito naman sa 18,000 feet, inaasahan naman na mas malalakas at mas organized yung hangin kumpara naman sa 10,000 feet at inaasahan na dito sa may bahagi ng northern at central Luzon, asahan pa rin natin yung northeasterly winds at dito naman sa may bahagi ng Visayas at Mindanao, patuloy na makaka-apekto yung ating mga easterly winds. Para naman sa impact nito sa ating flying operations sa eastern section ng northern Luzon, asahan naman natin yung mga converging winds na makapag-produce ng mga cloudiness at mga embedded thunderstorms. Ang impact nito sa rotary is posible tayong makaranas ng mga low cloud-based mga reduced visibility na posibleng makapag-limit ng ating VFR operations. Expect yung mga localized turbulence and mga possible wind shear near ridges. Samantala sa fixed wing, yung approach and landing operations natin ay posible tayong maka-encounter ng mga low ceilings, turbulence, mga instrument conditions, possible delays or diversions. Samantala sa nalalabing bahagi naman ng northern Luzon, asahan pa rin natin yung cool and dry northeasterly flow na makapagdala ng mga strong winds at mga light rains. Ang impact nito sa rotary, naasahan na yung makakaranas tayo ng mga strong crosswinds at mga wind gusts na posibleng makapag-restrict ng ating mga takeoff and landing at mga hover operations. At sa fixed wing naman, asahan naman natin yung mga crosswinds ng mga moderate turbulence during approach and mga possible delays due to low visibility pagdating naman sa mga light rain. Samantala sa may southern Mindanao, asahan naman natin yung converging trade winds na makapag-generate ng mga widespread convection at mga thunderstorm. Inaasahan sa rotary ng mga frequent thunderstorms and mga gusty winds, unsafe for VFR operations and mga possible groundings. Samantala sa fixed wing naman, asahan naman natin yung mga severe turbulence and mga lightning within convective zones and mga diversions or suspensions ay posible ang mangyari. Samantala dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, ganoon rin sa Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan naman natin yung warm and humid air from the Pacific na posibleng mapag-enhance ng ating convective activity. Ang impact nito sa ating flying operations is sa rotary, makaranas tayo mga localized thunderstorms at mga light turbulence na posibleng maka-apekto sa ating operations, especially inland during afternoon or evening. Samantala sa fixing naman, general fair with mga possible isolated cumulonimbus clouds na posibleng makapag-cause ng mga short-term delays at mga turbulence. Ang haring araw ay sumikat kanina sa 6:24 at ito naman ay lulubog mamayang 17:45. Para sa ating moon illumination, 24% decreasing. Para manatiling updated sa lagay at taya ng panahon, i-follow lamang ang Air Force Weather Center sa aming mga official social media accounts. Yan lamang pong latest update mula sa ating lagay ng panahon. Sa ngalan ng aming Commanding Officer na si Colonel Alvidian Cugador, PAF GSC, ako po si Staff Sergeant General Tizal Cepuedes, Philippine Air Force Weather Forecaster ng Air Force Weather Center.
Muling magandang umaga, Pilipinas. Thank you very much. Sa ulit na yan ating katropa si Staff Sergeant John T. Salcepedes ng Philippine Air Force. Mula ko dyan sa kanilang 900 Air Force Weather Center, Climatology and Weather Forecasting Department. Pulso at balita. 8 minuto na ho makalipas ang ganap na ikapito ng umaga. Nasa ikalawang orso tayo nating 2 oras na balitaan. Mamaya, tabayanan po ninyo. Ano? Kaya maago rin ho tayong magpapaalam kasi susunod to ang palatuntunan ng AFP Sergeant Major. Ano? At 8 o'clock, yung pong ating the NCO hour. Every Tuesday po yan. Sumasayang papawid dito po sa ating pong himpilan sa DWWD Armed Forces Radio. Kasunod po ng ating pulso at balita. Pulso at balita. Kung ano muna natin tanggapin ang ulat to ng ating mga katropa mula sa labas ng ating himpilan. Nakaantabay ang ating katropang si Mabes patungkol dito po naman sa 7th CRG, SIMOC, ng Civil Military Operations Command AFP ng itong JIOTG NCR nakiisa ho sa paghahatid ng mga libreng serbisyong medikal at dental dyan po naman sa Barangay Pag-ibig sa Nayon, Quezon City. Detalye niyan na kay katropang Mabes. Standby. Armed Forces Radio. Mabes, go ahead. Maraming salamat, katropa. Matagumpay na nakilahok ang JIOT-GNCR sa isang medical and dental mission na ginanap sa Barangay Hall, Barangay Pag-ibig sa Nayon, Quezon City, ni kasampu ng Enero taong kasalukuyan. Kabilang sa mga serbisyong inihatid ay ang eye check-up, pap smear, dental consultations, maternal and child care, pati na rin ang pamamahagi ng wheelchair sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Umabot sa hindi bababa sa 500 sibilyan ang nabigyan ng mga nasabing serbisyo. Naging posible ito dahil sa suporta at sponsorship ng A. Bonifacio Business Association or ABA at Rotary Club of Makati na nagpapakita ng iisang layunin sa nation building kasama ang National Capital Region Command. Ang naturang civic action ay nagpapalakas sa patuloy na papel ng NCRCOM sa pagpapaigting ng partnership at sumusuporta sa mga programang naglalayong mapabuti ang pamumuhay ng komunidad sa National Capital Region. Ako ang inyong katropang Mabes para sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat sa ating mga katropang si Mabes sa kanyang hatid na ulat. Dito pa rin sa patuloy na pag-usad na ating pulso at balita mula po yan sa ating 7th CRG. Armed Forces Radio. Alas 7:11 ang ating oras dito sa ating patuloy na pag-usad. Samantala, dumako muna tayo dito sa ating mga katropa. Nakaantabay ho ang ating katropa si Major Ruben L. Caduta, Infantry Philippine Army. Siya ang Chief ng Division Public Affairs Office po ng 10th Infantry Aguila Division. Alamin nyo natin yung kanila namang ginawa na pag-aaruga sa bahagi po ng kanilang effort na mabigyan po naman o maiparamdam sa ating pong mga indigenous people yung kanila po namang kahalagahan mula po sa ating gobyerno doon sa kanilang taonan na giving dyan po sa Talaingod sa Davao del Norte. Magandang umaga po sa inyo, Major Gadot. Nick Lipana Echevarri po, live tayo sa ating pulso at balita dito sa DWWD Armed Forces Radio, boses ng Kawal Pilipino. Sir? Wala yatang audio si Sir. Sandali lang ho. Meron? Ba't hindi ko naririnig? Yes, Sir Nick. Ayun, yun. Nakuha na namin. Yes, sir. Magandang umaga po. Nick Lipana at Chibana. Live na po tayo sa Pulso at Balita, sir. Yes, Sir Nick. Good morning po and good morning sa ating taga-subaybay dito sa AFP Radio DWDD. Yes, sir. Gaano karami yung ating mga kabataan dyan sa indigenous people dyan po sa Talaingod sa Davao del Norte na nakasama po dito sa inyong annual gift giving activity. Yes, Sir Nick, nag-conduct tayo ng gift giving activity. Ito po'y taunang activity ng 10th ID po sa
guidance ng ating Commander, Major General Alvin Luzon, na sa pamamagitan po ng ating Division Chaplain. Nagumpisa po ito sa time pa ni Father Turayno, then itinuloy po ng ating bagong chaplain, si Captain Adalim. No? Sa konting background lang po, itong mga estudyante na to is sila po yung mga miyembro, no, ng Tatag IP scholars natin. Karamihan po sa kanila ay galing po doon sa mga exploited, no, na mga lugar. kabataan ng during the height nung UCCP Haran na napasarado na rin ng LGU natin dito sa Davao region. And ibang mga membro pa po dito is mga anak po ng mga former rebels at mga underground mass organization. So mga estudyante, mga scholar. Yes, Sir Nick, pailalim po ito sila sa umbrella ng ating Tatag IP Students Foundation Incorporated, na kung saan po is malaki ang ginampanan ng dating 56 Infantry Battalion, no, under po ng operational control ng TNID. Sila po yung nakapag-tatag talaga ng foundation na ito. Sa ilalim po ng foundation is meron silang programa. Ito po yung Tatag IP Students Support Program, kung saan po ginagampanan ng ating foundation yung scholarship support, board and lodging, livelihood assistance, even yung leadership development, no, sa ating mga nabanggit kanina na mga IP students, no. Alam kasi natin, pagkatutubo, nahihirapang makisabay sa mga ordinaryong kabataan, no, sa kalungsuran. But ito po sila, Sir Nick, is hindi lamang kurso nila ang dala-dala nila ngayon, kundi pati yung mga technical skills coming from the TESDA. Actually, kada estudyante dito, Sir Nick, is hindi lamang isang in situ, no, ang dala-dala nila. So parang nagpo-produce tayo dito ng mga skilled na mga estudyante. Aside sa kanilang kurso sa kolehiyo, meron silang regular na mga training galing ng TESDA. And ngayon, malayo na sila sa impluensya noong mga katulad nung dating mga napaulat to ng mga peking eskwelahan. Yes, Sir Nick, no, hindi ko pala nabanggit kanina. Actually, 21, no, hindi ako nagkakamali, is galing to sa mga salumpungan, no, schools, no, dito sa Talaingod. Alam naman natin ang background ng salumpungan schools. Mga itinasara yan, no? Yes, may 55 tayo na schools sa tulong ng DepEd Region 11 and of course yung community resolution na mapasara sa mga kadahilan ng na-violate yung DepEd standards, yung qualifications ng mga teachers, even yung sa mga documentation ng mga learners. Tsaka pinaka-importante is yung DepEd Children Protection Policy. Yun po talaga ang dahilan kung bakit napasara. No? Hindi naman sa dahil lang nalilink sa mga radicalization, but ipaubaya na natin yan dun sa mga biktima na nagbigay ng mga testimonies na talagang may kaugnayan yung mga yun dun sa mga nabanggit na mga eskwelahan. But so far ngayon actually talagang accredited na ng DepEd and sumusunod na doon sa mga requirements ng DepEd itong mga paaralan ngayon na pinapasokan ng mga estudyante natin dyan sa Talaingod. Actually, Sir Nick, na-close na po yung ating mga salumpungan school. Hindi na po yun. Wala na yun. Itong mga scholars natin is mga regular students po ito sa college dito sa Kapalong ng Talaingod and high school dito naman sa Santo Niño. And, kumusta ho ngayon? Ano ho yung mga parte na mga bagay na kasama doon sa ating gift giving para po dito sa ating mga kabataang katutubo? Yes, Sir Nick, no, aside sa kanilang mga requirements sa school supplies, isa po sa talagang dito lang sa activity lang na to, no, sa
gift giving is yung mga food supplies, no, na pang-araw-araw na pangangailangan ng ating mga estudyante. Kasi kung titignan natin, Kuya Nick, no, hindi to basta-basta lang ng mga estudyante na iniwan lang natin sa schools, then babalik. Meron to silang dormitory na i-provide under ng ating ng foundation, no, ng Student Foundation Incorporated. Yung mga kolehiyo din natin, meron ding mga mostly sa kanila is scholar din ng Pacific. And also regimented actually yung kanilang lifestyle as a student, no? Meron silang time na mag-aral, pagising, then meron nang nagpe-prepare ng mga pagkain nila para nakakapag-focus talaga sila sa kanilang studies, no. Meron din tayong mga able na mga tropa na may credentials din na nagbibigay ng mga extra instructions or tutorials sa ating mga estudyante regularly. So, yun po actually ang mga iba pang isa pa pong susuporta financially sa kanila is under kasi ng Tatag IP Student Foundation, Kuya Nick. Meron din silang tinatawag na Tatag AMS Corporation or yung Ata Manubo Corporation, kung saan profitable organization ito. Kasi alam naman natin, pag foundation, hindi siya non-profit organization siya. Yung mga ma-accumulate mong funds is dapat directly nakasupport doon sa students. So yun po yun under ng Tatag IP Student Support Program ng foundation. So itong Tatag AMS Corporation, meron po silang pinapangalagaang livelihood na kung saan ang mga nangangasiwa po dito is mga magulang lang din po ng ating mga scholars. Kasi nga ang under ng Tatag AMS Corporation, Sir Nick, is ang Tatag IP Scholars Parents and Scholars Association. So mayroong mga association na nakakapag-generate ng funds. So doon lang po sa circle ng foundation ko yan. So hindi mo na kailangang mag-hire ng tagaluto, tagabantay nung tourism center nila kasi meron po to silang tourism center. Inland resort siya na may swimming pool, may mga amenities, no, na dinadayo na rin ngayon sa Talaingod na kaya nga na-consider din po natin ito doon sa transition po nung terrorism to tourism. Kasi alam naman natin yung Talaingod dati talagang halos hindi mo mapasukan, lalo na ng mga sa turismong usapin. So ngayon po is nagiging tourist destination na siya, and lahat po ng ma-generate na funds doon is papalik din po doon sa ating mga scholars, no. Laki pa dito, Sir Nick, is yung mga fundraising activities like mga run for a cause. So marami pong support ang ating ibinibigay. Kunti lang po ito actually. But annually ito natin ginagawa itong gift giving. Aside from that is marami pa po tayong support para ma-ensure lang po na masustain natin, no. 37 students lang to kung titignan natin, maliit siya tignan, but ang target po kasi natin dito is talagang mapatapos sila, no. Amount naman po kung gaano kadami, then hindi rin masusustain, no? So sustainable siya. Marami siyang actually may graduate na tayong isa, Kuya Nick, then ngayong 2026 is 4 ang gagraduate ng college. So kapag ganyan, sir, 37, sinasabi mo mga scholars natin, so meron nang nag-graduate na isa, meron pang papag-graduate, ano. Kapag ka po ganyan, yung nag-graduate, hindi ba natin ito pinapalitaan na para mabigyan ng opportunity din yung iba pa, kung meron pa, no, na mapasama para at least 37 pa rin sila? Yes, Sir Nick, naka-base din siya, no, sa talagang sa kakayanan ng foundation at saka ng AMS Corporation, no. So meron naman nung mga may nag-graduate, meron namang mga nag-apply din sa foundation na matulungan. But of course, umiikot lang din sa ganung dami, hindi na siya masyadong kasi kailangan talaga ma-sustain, no. Kasi alam naman natin yung kakayanan lang ng foundation is naka-base lang din siya doon sa mga establishments and livelihood na hinahawakan niya. So kumbaga, yung pagiging scholar po nitong 37 na students na ito,
nakabase dun sa binanggit nyo kanina na dun sa foundation, sa capability ng foundation, saka nung isang yung Ata Manobo na livelihood. Kumbaga, yung mga magulang din nila ang nandoon na nagpapatakbo plus na yung sinasabi nyo na parang resort, yung kinikita niyan. So, sila rin mismo yung sama-sama rin sila, nagtutulong-tulong yung mga parents para suportahan yung pagiging scholar ng kanilang mga anak, Tama ba? Yes, tama po Sir Nick, no? Kahit doon sa pag-aaral nila, yung nagpe-prepare ng pagkain nila, I yung see. mga magulang din, yung caretakers, yung nangangasiwa ng tourism center, Okay. mga magulang din nila. So I see. nagsasahod din dahil under ng AMS Kumikita Corporation pa. kumikita naman yun, Ayun. napapasahod mo yung magulang mo. Oo. And at the same time, yung kita doon, aside sa sahod, na alam mo bilang isang magulang, Correct, oo. na hindi napupunta kanino man or yung may-ari ng foundation. Hindi naman yun kasi Oo, bawal oo. naman yun. Oo. Kung hindi, doon din po sa mga anak nila na mga scholars. I see. So, doon po umiikot. And meron pa pong isang best practice dito, Sir Nick. Sige. Meron po tayong mga magulang na willing na involuntarily pahiram ng kanilang mga nakatenga ng mga lupa, no? Like for example, Yan, yung 9 hectares na pagmamayari ng isang magulang, Oo. since yung anak niya is napasok niya sa foundation, is pinagamit niya yung lupa niya about 9 hectares na mataniman naman ng mga kape. Okay. So, another source of Dating ng income panahon, yun. makakatulong. Oo. Additional din yun. Of course, yung may-ari ng lupa, kikita siya doon. Kikita Dahil rin under siya rin. po yun ng AMS Corporation. Okay. So, but alam niya na yung profit, majority ng profit ng lupang pinahiram niya is na ibabalik doon sa mga scholars and kasama yung anak niya sa scholars. Sa ganitong paraan, Sir Nick, maiiwasan natin, no, yung ma-exploit sila. No? Totoo. Aside sa problema natin sa mga pasilidad ng edukasyon is na-educate natin actually yung At least itong pagiging scholar naman ito, hindi sila totally dependent doon sa resources ng ating gobyerno. At saka ang makagandaan dito, yung naituro sa kanila ng mga livelihood, ito yung pinakatulong sa kanila ng ating gobyerno na which is pangmatagalan na mismo yung sila yung nagraran nito, Yes, Sir Nick. Even yung mga graduate natin ng mga TESDA Oo. na nagkakaroon na ng mga sideline and yung mga nakagraduate na, Oo. sila din technically yung nagtuturo sa mga juniors Sa mga nila susunod na yun. scholars Oo. na dahil graduate naman na sila para hindi na nakaasa lagi Yan sa ang kagandahan, TESDA. Oo, ang Yes. ganda. Lalo sana yung mga, let's say, mga estudyante, mga nasa kolehiyo na kamo, pag-graduate, sana sila rin, yung maging ganun din ang sentro ng kanilang pag-iisip na bumalik at sila naman ang tumulong dun sa mga susunod pa, Accordingly, Sir Nick, yun naman ang orientation, no, sa Ayun. yung mga interviews natin sa kanila na dahil alam nila yung dinanas nila Oo. nung mga challenges na hinarap ng foundation, Oo. ng association nila. So nakita talaga nila na nagtulong-tulong lahat and of course nasa sa kanila yon na ibalik din nila. So, Which is oo. Itong mga pinag-uusapan natin na ito, sir, ngayon, mostly siguro ito mga anak ng mga former rebels and yung mga former rebels, yung mga magulang nila ang nangangasiwa ngayon doon sa mga livelihood and foundation. Yes, Sir Nick, actually mga halos lahat sila is Halos mga lahat. Oo. anak na ng former rebels, no. Mm. Mabilang lang, hindi lang siguro aabot sa 5 yung mga taga-komunidad lang Oo. na vulnerable communities doon sa area. Edi, But edi. most Oo. nila is run. Edi ngayon Usually. kitang-kita mo yung siguro, kitang-kita mo siguro yung malaking pagbabago sa kanilang buhay, at maging yung pananaw sa kanilang buhay, Yes, Sir Nick, no? Alam natin yung ating mga katutubo is masyadong mahiyain. Oo. Pero Ngayon, pag naka-visit ka doon sa tourism center nila, Oo. nag-i-entertain sila. Yan. Kaya nila makipagsabayan sa mga turista, i-entertain through intermission numbers, Oo. nakakapag-communicate sila. Mataas Ah. yung confidence nila dahil galing, aside ano? from educated sila, talented sila and skilled sila. So by that, nai-enhance talaga yung development, no? Particular even leadership development na ibibigay natin sa
kanila na mag-lead. And hindi to dahil lang sa sinabi ng military, kundi dahil din po to sa mga statements ng mga guro nila sa college. Talagang ibang level na mga IP ito nung I see. Parang parang na-visualize ko na kakaiba doon sa ibang mga tourist destination na makikita mo sa palibot yung mga kung may mga katutubo man doon ang ginagawa nila mga nagbebenta ng kanilang mga produkto yung mga nandoon. Pero dito sa sinasabi mo mismo mga katutubo ang nag-entertain, ang nag-o-orient sa kanila kung ano makikita nila diyan sa kanilang tourist spot na yan, Ganon, Yes, Sir, Sir Nick, sila po talaga yon Sila yung talaga. sa session. Sila, Nakakatuwa, magulang and scholars, sila lang po talaga yung nandun Nakakatuwa. na nag-cater. Even yung mga nagsiserve and nagluluto dun sa restaurant nila, Oo. meron po kasing function hall doon na kayang mag-cater ng more or less 300 to 400 katao. Ang laki. Meron ding restaurant sa katabi niya. So, nagiging venue siya ng mga team buildings, ng mga Yun. meetings, ng mga kawani ng gobyerno at saka mga ibang organisasyon. At So saka- sila po yung nag-cater ng lahat ng pangailangan ng mga turista doon o ng mga Oo. bisita doon. At saka isa sa interesting na bagay dyan, kumbaga yung dating lugar na may potensyal pala sa turismo na ipinagdamot sa atin ng insurgency, at least ngayon napupuntahan na ng atin mga tourism, local and foreign siguro. Yes, Sir Nick. And kaya po natin nasasabi na hindi siya yung basta na lang tinawag natin na tourism area. Talaga pong dinadayo siya dahil po sa amenities niya. Yung ganda ng lawak Oo. ng swimming pool, even yung standard ng mga rooms, no? Mura siya, 2,500 I think sa overnight, but kakaiba kasi pag pinasok mo yung mga rooms nila is talagang parang hindi rin lumalayo na nasa hotel ka. And yung uniqueness nung kanilang mga kubo is gawa sa bato na malalaki na Bato. pinaghirapan din ng ating tropa and ng ating foundation Sa para na maitayo, no? Para ka nasa Batanes na mga bato yung makikita mo mga bahay. Yes, parang ganun nga, Sir Nick, na modernize lang natin na So makasabay talaga sa mga hotel. may foreign attraction, merong tourist attraction, hindi lang yung lugar kundi pati yung mga yung mga structures, Yes, Sir Nick, and still until now developing siya, no? Marami pang doon sa mga katabi niya na magkaroon ng mga recreational areas, no? Ng I mga see. volleyball areas, mga ganun. So nakaano talaga siya. Pero yan ba, sir, para mas siguro makatulong din, nako-coordinate ba ninyo o may coordination kayo doon mismo sa local tourism department diyan po sa inyong area para sa mas develop, sabi mo nga developing pa ngayon, baka makatulong. Yes, Sir Nick, no, talagang hindi naman nagkulang yung pagsuporta nung LGU, lalo na sa pag-promote nung kanilang and even yung sa pagbibigay ng permit to operate doon sa kanilang tourism center. So Galing, ganun. So kumbaga ngayon with this development, so talagang masasabi natin na nawala ng puwang kahit na mag-attempt kung meron pa mang natitirang maliliit na mga remnants ng New People's Army na muling pumasok doon sa area. Wala na talaga silang puwang ngayon, Yes, Sir Nick, sila na actually ang nakakapag-banggit niyan, no, na talagang nakita and naranasan na nila yung ganda at luwang pala ng buhay, payapa sa tamang pamamaraan, hindi yung sa paggamit sa kanila, no? Actually, na-exploit talaga yan sila, no? Sa natin. Kumbaga, mga napasarang salumpungan schools kumbaga natin. sa tinagal-tagal ng ng panahon na pangako na pagkaka-exploit sa kanila, pagkatapos at the end of the day, gobyerno din pala ang magbibigay sa kanila nung mga pangakong yun. Yung Yes, Sir katuparan. Nick, kasi napakadali lang namang banggitin kasi na nag-exploit ka ng issue na walang kulang ng
kulang ang mga eskwelahan, then nagtayo ka, and then mamaya nagagamit mo na siya, na-exploit mo. And kung babasehan mo naman sa product, wala namang natututunan actually na, pang makasabay yung mga estudyante. Kaya, Kasi hindi naman siya talaga standard ng education. Hindi katulad dito na issuean sila, na bigyan sila ng kanya-kanya nilang mga laptops, oo. meron silang schedule ng study period, maganda yung performance nila sa school, nakakasabay sila sa Yeah. technology, Aha. and So, hindi na. talagang mga in situ holders ang mga ito. Ang galing, ano. Hindi lang yung puro hindi puro mga. Yan yung sa mga yung sinasabi mga NC2, parang sa mga test na yan, ano? Yes, Sir Nick. Oo. And ang kagandahan dito, every year may programa sa ating Tatag IP Scholars na mga ano. So, hindi na bago sa kanila na yung isang estudyante is holder ng more than one na in situ certificate or Hindi lang more than isa. one na skilled, no? Ang binabanggit ko po dito is yung masonry, baking, welding, automotive na mga ano. Ba, And in demand yan sa ibang bansa, yung mga sinasabi mo yan. yes, Sir Nick, ang point lang natin dito is ma-ensure natin yung employment talaga nila. Correct. And at saka at saka ang TESDA, ang mga certification from TESDA recognized yan internationally. Yes, precisely, Sir Nick, no? Yun po yung topic ko kanina na talagang genuine na pagtulong and standard ng education, no? No I amount see. naman na gamitin mo yung mga schools na in-establish mo sa mga Totoo. pundukan, and yet hindi ka naman nakakapag-produce ng mga quality na mga estudyante. And at saka, kumbaga, nabanggit mo kanina, may mga college na kayo, no? May mga high school. Maliban dyan, dun sa mga trainings na yan, kumusta yung mga academic ng mga bata, mga scholar na ating tinutulungan? Yes, based nga dun sa mga nabanggit ko kanina, Sir Nick, no, na mga feedbacks coming from the teachers and advisors dun sa ating mga estudyante, talagang competitive, na kaya nila despite sa kanilang pagiging indigenous, no? People, nakakasabay sila sa tawagin natin siguro ng mga tao sa kapatagan na At saka maganda nga dyan, yung na-develop ninyo na personality nila, yung sinasabi mo kanina, na hindi na sila nahihiya ngayon. So, kaya na nila makipag-sabayan sa mga turista o sa mga estudyante, which is, yun ang mahalaga, yung meron silang self-confidence, ano? Yes, Sir Nick, kaya nabanggit ko po kanina yung pagiging competitive talaga nila, and patience sa statements ng kanilang mga guro. Ang galing, ano? Sir, maraming salamat sa inyong isinyer sa amin. Binahagi ngayon pong araw na ito, umagang ito, dito sa atin ng Pulso at Balita. Ang gandang buwan naman ng ating usapan, at malaman po nila yung ating mga katutubo ngayon ay hindi na yung katulad nung dati na parang nahihiyang makihalubilo sa mga tao ngayon dun sa ibinigay ho na suporta, tulong ng ating Philippine Army, ng Armed Forces of the Philippines as a whole, yung coordination ninyo dun sa mga LGUs, mga stakeholder, government, local agencies ng ating gobyerno na ngayon yung tipong napapakinabangan nila ngayon, at sila mismo yung nagpapatakbo dun sa mga livelihood na binigay ninyo, mga foundation, para dun sa kanilang mga anak din, which is mga former rebels, yun natin yung pinag-uusapan. So kita ho natin yung direksyon, yung magandang direksyon na tinatahak ngayon itong ating mga former rebels, and sana maging inspirasyon ito doon sa iba pang mga maliliit na grupo ng mga remnants pa ng New People's Army, na ito maging inspiration sa kanila para magbalik loob na at kumbaga makita nila, ma-experience din nila, maging bagay sila nitong magandang dinaranas ngayon itong ating mga katutubo dyan sa inyo po, sa inyong lugar. Baka meron kayong gustong idagdag pa, mga upcoming activities o mga gustong pasalamatan, sir, nasa inyong pagkakataon. Yes, Sir Nick, makakaasa po ang ating mamamayan ng Davao Region at ng mga karatig na probinsya, no, sa pangunguna po ng aming Division Commander Major General Alvin Luzon, no, patuloy po ang 10th Infantry Division sa pagsuporta sa ating IP youth, no, lalong-lalo na po sa usaping edukasyon. Kasama po ang 10ID na maitaguyod at matupad ng ating mga IP youth scholars, no, sa particular sa Talaingod, no, ang kanilang mga pangarap sa buhay, Sir Nick.
Yun, maraming salamat po, sir, sa inyong oras na binigay dito sa atin ng Pulso at Balita. Si Major Ruben L. Gadot, Infantry Philippine Army. Siya po ang Chief ng Division Public Affairs Office ng ating 10th Infantry Aguila Division. Mag-ingat po kayo. Pulso at Balita. Alas 7:38 na ho ang ating oras dito sa ating patuloy na pag-usap pa na ating Pulso at Balita. Yun nung ating binabanggit kanina, no? Na ang China kasi, sinasabi na ang Pilipinas daw, itong nagsimula o siyang nagsimula o nagsisimula ng mga panguudyok at paghamon dyan po sa West Philippine Sea. Yan ang mga paratang propaganda ho ng China. Siyempre, doon sa kanilang mga komunidad, ano? Sa kanilang audience, which is ang audience naman na doon China, yun ho mismo kanilang mga citizen doon. Yun ang kanilang malimit na ginagawang propaganda na baligtarin ito hong sitwasyon. Ano? Yung tunay na mga nangyayari at yung tunay na mga pinaggagawa nila dyan po sa West Philippine Sea. Kaya naman ho ang ating mga kinaukulan, especially itong National Maritime Council. Kahapon, sinopla ko nila yung another propaganda yan ng China about West Philippine Sea. Sa halip po na sinasabi ng China na tayo nag-uumpisa, sinabi ng National Maritime Council na mismo ang China. Na mismo ang China ho ang siyang dahilan ng mga nangyayari ho na kaguluhan dyan sa tensyon dyan ho sa South, sa West Philippine Sea. Yun ang kanilang illegal, coercive, aggressive, and deceptive actions. Diyan po naman sa area yan ng West Philippine Sea. In particular, doon po sa loob ng ating exclusive economic zone. Which is alam ho ng buong mundo yan. Pulso at Balita. Nakikita ho yan ng buong mundo. Kaya hindi naman ho makapagkaila ang China dyan. Yun, ang kanilang napapapaniwala dyan, yung mga residente nila doon sa China. Kasi nga, wala naman silang alam doon sa tunay na nangyayari. Hindi naman ho sinasabi sa kanila. Wala naman silang napapanood. Wala namang nakikita sa mga cellphone. Matindi ang restrictions doon eh. Kaya kung ano lang yung sabihin ng kanilang gobyerno, yun lang ang kanilang nakikita, napapaniwalaan. Yun yung mga tensyon dyan sa West Philippine Sea na nangyayari, direct ho yung resulta. Doon ho sa pagpupumulit ng mga illegal, mga coercive, aggressive at deceptive activities po nitong mga Chino. Ayon dito sa ating National Maritime Council. Yung pahigo, ginawa yan para kontrahin. Yun ang sinasabi nitong China na ang Pilipinas ang siyang nagsasagawa ng mga provocations. Sino ba nagsasagawa po ng mga illegal maneuvering, dangerous maneuvering? Sino ba nagsasagawa ng mga pambobomba ng tubig, ng water cannons? Sino ba ang nambabangga sa mga barko ng Pilipinas habang nagpapatrolyo ito kami dito sa loob ng ating exclusive economic zone? Hindi ba tan China? Kitang-kita ho naman niya sa kahit hindi nila aminin doon sa mga video na nakukuha ho. Internationally, ang international community, kaya nga ho napakaraming mga bansa na ang kumokondina dyan ho sa mga coercive, aggressive, deceptive, mga dangerous action na yan ng China sa West Philippine Sea. Sa Pilipinas, may narinig ba kayo? May nakita ba kayo na kumondina sa ating pong mga activity dyan sa West Philippine Sea? Wala. Kasi natural lang ho at legal, based sa international law, yung ating pagpapatrolya sa loob ng ating exclusive economic zone. Paano tayong manguudyok? Ang mga isda ho natin nangingisda within, doon sa mga traditional na fishing ground, nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Paano ho tayong manguudyok dyan? Yun ang nakikita ko at alam na alam ng international community yan. Kung sino ang pinagmumulan ng mga insidente o ng mga ang pinagmumulan ho ng mga tensyon diyan ho sa
bahaging yan ng West Philippine Sea. Diyan sa South China Sea. Pulso at balita. Kaya tama lang ho na tayo hindi basta-basta ho maniniwala doon sa mga pinapalabas ho ng mga propagandang yan ng China. Sana kaya mahalaga ho na tayo nagpapalabas ng ng mga about awareness sa ating pong maritime domain, para malaman po ng mga bata. Actually, pati ng mga estudyante dapat malaman po nila yan. Pulso at balita. Sa amin ng pagbabalik, mabilisan na ikalawang kamada ng mga balita atin namin sa inyo na Ron Angeles. Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Alas 7:44. Pulso at balita. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Ang mga pangyayari ngayon, pag-uusapan, diringgin ang pulso ng mamamayan sa mga pangunahing balita upang ipabatid sa mga kinauukulan. Pulso at balita dito sa DWD. Pulso at balita. Araw tayo ngayon ng Martes, ika-13 tayo dito sa buwan ng Enero taon 2026. Welcome dito sa ikalawang kamada ng ating mga balita sa patuloy na pag-usad ng ating pulso at balita. Sa bagay ito, namin sa inyo mga mabibilis at malalaman ng mga balita, and promise, puro mga balita po ito. Walang halong komersyal. Pulso at balita. Sa atin hong mga balita dito sa ating ikalawang kamada ho naman, samantala, detestigo, ito si Public Works Secretary Vince Dizon sa Sandigan Bayan sa gagawing paglilitis ng kaso kaugnay ho naman ng flood control project laban po naman sa tinaguriang fugitive former lawmaker na si Elizalde Co sa darating po na Enero 20. Kaugnay ito na sinasabing substandard road dike project na ipinatayo po ng Co-Link Sunwest Incorporated sa Nauhan Oriental, Mindoro. Habang nananatili pong nasa ibang bansa itong si Co, ilang opisyal ng DPWH Mimaropa ang naaresto at nakasampa na. Nasampahan na ng paglilitis sa Anti-Graft Court. Pulso at balita. Lagi po ng ating bit-bit na mga balita dito sa ating ikalawang kamada ng mga balita. Samantala ko naman naglabas ang Department of Environment and Natural Resources o DNR Central Visayas ng Cease and Desist Order laban po sa Prime Integrated Waste Solutions Incorporated. Ay siyang operator po ng nag-collapse na landfill sa barangay Binaliw sa Cebu City. Ayon sa DNR, matapos ang site inspection noong po Enero 9, ini-issue ng DNR EMB Region 7 ang agarang Cease and Desist Order sa PWS, alinsunod po naman sa EMB 2007-002. Pulso at balita. Umakyat na ho sa siyamang bilang ng mga nasawi mula ho sa pagguho ng Binaliw landfill sa barangay Binaliw, Cebu City. Na-recover po ng mga rescuer ang katawan ng isang 48 anyos na babaeng biktima. Nasa 27 na mga individual pa rin na sinasabi pong kasalukuyang nawawala. Patuloy naman ang pagsasagawa po ng mga retrieval effort sa naturang lugar at nagpadala na rin po doon ng mga tauhan ang ating Naval Central Forces. Pulso at balita. Samantala, pinahayag ng Malacanang na igagalang ho ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang proseso kung sakaling may isang pang bagong impeachment complaint laban po sa Vice Presidenta na si Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Atty. Claire Castro, noong nakalipas na linggo, nakausap niya itong si PBBM hinggil ho sa usaping ito. Dito sinabi niya na ipinaalala ng Pangulo na ang posibleng impeachment complaint laban ho kay
Duterte ay dapat tratuhin katulad ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control project. Samantala ho, nagsumiti ang kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ng sarili nitong medical report sa International Criminal Court o ICC bilang suporta sa hiling nilang interim release para ho sa dating Pangulong Duterte. Nagmula ang ulat sa joint report na inihanda po ng mga kinuha nilang medical expert. Nakasaad sa report na mahina at walang sapat na kakayahan itong si Duterte na tumakas o pagbantaan man ang mga testigo sa kanyang kaso. Taliwas sa pinaangambahan po ng ICC kaya hindi siya pinayagan na pansamantalang makalaya. Samantala mga katropa, sa ating pa mga balita, ikalawang kamada ng ating mga balita, nakaalis na ang Pangulong Bongbong Marcos sa Pilipinas para sa kanyang working visit sa United Arab Emirates. Sa isang payag, sinabi ng Pangulo na nakatakdaw siya lumahok sa Abu Dhabi Sustainability Week. Sa esalyuhan din ng Pilipinas at ng United Arab Emirates ang dalawang kasunduan. Ito ang Comprehensive Economic Partnership Agreement o ang Free Trade Agreement ng dalawang bansa, ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. Sa balitang lokal, ipinahayag po ng Department of Social Welfare and Development na palalawakin nila ang Aruga Project na nakatuon sa kapakanan po ng mga batang may kapansanan sa San Jose de Buenavista, kabisera po ng Antique. Ayon po kay Persons with Disability Affairs Office Chief Ami Dava, malalaman niya ang bilang ng mga bagong benepisyaryo at iba pang mga detalye sa expansion sa kanilang meeting sa DSWD Central Office mula Enero 19 hanggang 23. Sinabi naman ni Mayor Paul Joseph Untaran na ang lokal na pamahalaan po ay naglaan ng 500,000 pesos o kalahating milyon upang suportahan po ang implementasyon ngayong taon. Samantala, balitang pangkabuhayan po, inanunsyo ng Manila Electric Company o Meralco na bababa o bumaba na ang kanilang singil sa kuryente ng 0.1637 pesos kada kilowatt hour po ngayong Enero 2026. Ayon kay Meralco Vice President Joe Saldariaga, ito na ay ikalawang sunod na buwan ng pagbaba ng singil. Ayon kay Saldariaga, bumaba rin ang generation charge dahil sa mas murang presyo mula sa wholesale electricity spot market, duluto ng mas maayos na sitwasyon ng Luzon Grid. Sa kalusugan, pinapalakas ng Department of Education Mental Health at Anti-Bullying Support o pinapalakas po ng Department of Education ang mental health at anti-bullying support sa mga pampublikong paaralan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakasangkot ng mga magulang, guardian at caregivers bilang aktibong katuwang sa kaagape po na programa. Layunin nito na suportahan po ang kalusugan ng mga mag-aaral at proteksyonan ng mga bata sa paaralan. Ilalim po nito sa ilalim ng kaagapay, nagsisilbi yung co-educators, ang mga magulang at guardian, tumutulong sa pagpapatibay po ng mga pagpapahalaga, positibong disiplina at emosyonal na suporta sa bahay. Sa entertainment ho, nag-perform ang award-winning Filipina singer na si Lea Salonga sa Disney Legend live in concert ng Hong Kong Disneyland. Lagi ito ng 20th anniversary celebration po ng Theme Park. Kasama niya sa performance ang Hong Kong Philharmonic Orchestra at Hong Kong Disneyland Band. Samantala, balita naman sa ibayong dagat, pinag-aaralan po ni British Prime Minister Keir Starmer ang posibilidad na magpadala ng mga tropa sa Greenland upang maibsan ang mga alalahanin sa seguridad ng dating Pangulong Donald Trump. Ayon sa ulat po ng The Independent, itinuturing ni Trump na mahalaga ang kontrol sa strategic Arctic territory ng Greenland dahil po naman sa lumalaking presensya ng Russia at China. Nakikita ko ni Starmer na dapat mapigilan ang paglakas na agresyon ng Russia sa High North at palakasin po ang seguridad sa Euro-Atlantic region. Sinabi ng mga mapagkukunan mula po sa Downing Street na tinitingnan ni Starmer ang mga banta mula po sa Russia at China sa rehiyon ng seryoso. At sa atin ang pangwakas na balita, sa palakasan muli hong naglalaro sa pandaigdigang surfing scene ang La Union bilang host ng World Surf
League World Junior Championship. Tampok dito ang lumalaking reputasyon ng probinsya bilang isa sa pinakamagandang surfing destination sa Asia. Dahil sa palagian po nitong alon, pinahusay po na coastal facilities at matibay na suporta mula sa lokal na pamahalaan. Naging paborito ang La Union ng mga international na surfers. Tatakbo ang kompetisyon mula po Enero 10 hanggang 18 kung saan tampok ang 48 mga world class na mga batang surfers mula sa 16 na bansa. Pulso at balita. Yan ang mga balita ang aming itinampok dito sa ating Pulso at Balita Ikalawang Kamada sa kabuuan. Atin po naman 2 oras na balitaan ngayon pong umagang ito ng Martes. Sa ngalan po ng ating mga katropa, sina Ron Angeles. Dito po sa ating technical, Ruel Perolina of course. Andyan din sa technical and ang ating mga katropa si Betanyete sa production. Rob Suso ng Jai Simbaon sa aming pong news department. Nag-iwan po ko sa inyo na isang magandang umaga. Kawal, ako si Nick Lipana Echevarria. Mga maiinit na balita pupulsuhan sa Pulso at Balita hosted by Nick Lipana Echevarria tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 6 hanggang alas 8 ng umaga dito sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.